Ang experience ko sa Bataan ay hindi pa tayo preparado. Nalaman ko na noong we were only preparing when we reached Bataan at Christmas time, while the streets of Bataan were full of soldiers. I was not a soldier. I was just a trainee. Pagdating daw sa Limay o Lamaw na yun, nagbombahan. Direct hit yung aming truck. Hinihintay namin ang mga balitang meron darating na malaking reinforcement dadaling sa US. Hindi dumating. Naubusan na kami ng mga panlaban. Tinanggap na lang namin yung order na mag-proceed sa Maribeles at doon magsusurrender. Doon ginawa ang surrender. The whole trouble here is the food came out that we didn't have any food. When we were realizing that we had no source of rice. From surrender, yung araw na yon, pinaglakad na kami papuntang Pampanga. Lakad kami from Maribeles up to Pampanga. Araw at gabi. Muulan pa ata noon eh. Muulan pa. Wala kaming pagkain. Ang pagkain namin noon, bigay ng mga Pilipino sa kalye at pinahagis sa mga Pilipino. Yun naman ang aming kinukuha at yun ang kinakain. Our shoes was very was the biggest thing, because if you had no kind of shoes, you're dead. The heat, the sun, and all that. So, the train boxcar Pampanga to Tarlac. We started in Pampanga. Nilagay kayo sa bagon bago dinala kayo sa Kapas. Mas mabuti niya sa maglakad. Pero hindi mo malalang kung saan kita dalhin. Yun ang problema noon. Siksikan. Hindi, may kukunti naman yung bagon na sasakayin mo. Isang grupo kung siksikan doon. Pagdating sa Kapas, grupo kayo sa isang bahay. Many died in Kapas, Tarlac. Pagkatapos noon, lilibing na lang yung mga namamatay. Kung magdaan doon ng mga 400, 300, isang minsan, hindi mo na ayaw mo na tuloy, ayaw mo na lang. Filipino veteran, we will not have so much to live, much time to live. Alam mo, mga kabataan ngayon, medyo talagang ibang isipan ng mga kabataan. Parang bibigay sa kanilang lahat ang mga dapat gawin ng mabuti, na dapat sundin ng lalo na mga kabataan.